Yo! Welcome back sa ating channel guys. At alam niyo na, medyo matagal-tagal tayo nawala, mga 2 buwan siguro. Tayong hindi gawa ng battle review, no? So, ayun. So, after nung nangyari doon sa flip top, syempre, naintindihan naman natin, no? Pero, yun nga, ang ginawa ko muna nun is, while nagpahinga tayo, gumawa rin ako ng paraan or kinausap ko din yung mga may-ari nung ibang liga, yung mga underground leagues, 'no? Since nanonood naman tayo ng Motus, so yun dun tayo nag-umpisa sa Motus, nanghingi tayo ng permiso. And itong nakaraang event nila, nung nakaraan, sakto naman dun din yung, mga boss ng ibang liga rin. So nakausap din natin sila at nakahingi rin tayo ng permiso para gumawa rin ng rap battle review, 'no, sa mga battles nila. So yun, kung makikita niyo. Ngayon, bukod dun, bago tayo tumuloy, 'no, bukod dun siyempre marami rin tayong inasikaso, may konting upgrade tayong ginawa sa setup, and yun, maraming ganap, maraming event din tayo lalo sa Motos, 'no. Every other week ata may event sila. So yun, nakakadalo din naman tayo ng personal, and yun, dumaan din ang Holy Week, nagbakasyon din tayo. So yun, maraming ano. So ngayon, tuloy-tuloy na natin ulit yung paggagawa ng review, and, yun nga, focus muna tayo sa mga underground digs din para at least mas mabigyan din natin ng exposure din yung, siyempre kailangan din natin, para matulungan din natin mapalawak yung mga liga nila, and lalo na sa mga nanonood sa'kin na alam ko yung karamihan, flip top lang talaga. So ito, at least para may mga ideya kayo sa mga iba pang liga na, sinasalihan ng ibang MC Renz na, and marami din actually, personally, mas, nag-e-enjoy din ako manood ng mga underground league. Lalo na sa ngayon, Motos pa lang naman kasi. Kasi gawa ng, marami rin talagang magagaling na nasa underground league na hindi pa nabibigyan ng tsansa, 'no. So, sa ngayon ganito muna yung gagawin natin, i-expose muna natin sila or tutulungan din natin sila na mas makilala pa ng iba. And, so yun, so nung nakikita niyo, 'no, so para sa video na 'to, ang i-review natin guys is isa sa mga battle nung, Andaksan 7 ng FRBL, 'no. So shoutouts kay, Boss Rayan ng FRBL. And also promote ko na lang din yung upcoming event nila, 'tong darating na April 24, Friday 'yan, 2026, yung The Gating 6. 'Yan, ipo-post ko diyan yung, kanilang, ah tawag dito, poster, or puwede niyo rin i-check kung di kayo pa naka-follow sa, page nila. Follow niyo sila sa Floodway Rap Battle League, 'no, sa mga hindi nakakaalam diyan. So 'yun, April 24 'to, sa Pasig 'to, Sound and Place Manggahan, Pasig. So actually, ngayong darating na 18 meron kasi sa Motus ulit sa Pablo Resto Bar, 'no. Baka next week, itong 24, kasi 24 ito yung FRBL, so baka bumaba tayo niyan, subukan natin. Then the following day kasi yung 25 and 26, alam niyo na, second sight 15 yun ng flip top, 'no. So kita-kits din tayo diyan. So yun, sa mga gustong manood ng FRBL nitong darating na April 24, kita-kits tayo diyan, guys. So yun, itong laban na 'to, um, hindi yung isa dito, napanood ko na siya ng live, pero yung isa dito hindi pa. So tingnan natin. Ay, actually both ata hindi ko pa napapanood ng live, pero yung isa mas napanood ko na siya ng ibang battles niya, 'no, prior. So yun, laban 'to ni, James Overman versus, Cerces. Panoorin natin. Yo, yo, yo! Blackway Rap Battle League! Nandito tayo ngayon sa Sounds and Play, Andaksan 7, Blackway Magingay! Australian, shoutout. Yo, malaking shoutouts ka pala kay Cristina Marisca Away, Ian Angeles, Crown Manila, Black Manila, Alex Panda, Flatway Hustlers, Merch, check nyo yan, Justus Clothing ni Madam Yamato, Letra ni Boss Ong, Bossing at Batang Tawi, Ednet Films, Rom Taylor, Owen and Madget para sa multimedia namin ngayon, Sound and Light Tech by Kuya Bo, sa mga tropa namin liga, Motus, Polora, Appliance, Flip Top, maraming salamat sa guest judges natin, Apex, Sayad, Shoutout sa Zaki, mga ibang Rafian, Mandabaliw at Numerous, yon. Pero sa kaliwa ko, Shoutouts ko rin pala yung ano, Bara Bara.
rap battle league nun ni Kasi9. So yun, nakahingi din tayo ng permiso dun. Sa ngayon na ko lang ulit na nakuha natin ng permiso is Motus, FRBL, Siren, kay Boss Josh and Madam Seren, um, Laglagan, tsaka yun yung Bara-Bara. Tama ba? Double check natin. Yun, Bara-Bara pa. So so far yun pa lang. So wala tayo sa Motus. May mga ibang liga rin ako na gustong babaan or sana makausap din muna natin yung mga may-ari, no. Iba siguro itatry ko lang i-message lalo na yung sa mga malalayong lugar. Pero yun, tuloy na natin. Galing Cavite City pa para sa inyo, magingay para kay Serses! Ako sa Repin, Triangulo Ryan, sa magina ko, Camille Kobe, Couplings Basketball. Yo, sa ano naman, galing pa dito sa Pasig para sa inyo, magingay para kay James Overman! Basketball team. Debut niya to sa FRBS. So, It's motherfucking over. Nanalo na to, Skoy! Si Serses, pinili niya mauna, unang banat para kay Serses, 1 up turn, handa sa 7, let's go! Shot! Yung tournament. Shot! Sabi niya kay Antonym, siya daw yung chosen one. Mana Lebron James. Overrated yan. Ito yung paborito ng mga nerdo sa Reddit. Napagjakulan. Pues ngayon maiinggit sila sa akin. Pagkat kanilang manok harap-harapan. Napuputukan sa goodbye sa sabungan. Irekta sa taal hanggang sa dina. Rin matagpuan tulad ng iyong mga linya. Ika'y magpuputol-putol na rin. Yang dugo mo maglalawa. Utak mong lalim-laliman. Hahanapin sa bangin. Ang kaso, sobrang lalim ng aking bangin kahit yung idol nyong si Sayad dito kayang talunin. And speaking of Sayad, mga tagahanga mo, tagahanga niya, iisa lang ang hinihiling na sa tuwing kayo'y magtatanghal, sana lang hindi na marumi. Ang kaso, lagi niyong binibigo kung anong inaasahan nang dahil sa iyong katangahan, yung tamis ng tagumpay, hindi mo malasahan. 0-2 ka na sa flip-top. 0-3 ka pa sa Motus. Aba, di lang 2 beses, 5 beses mo na yan. Dinaig pa si Badang, yung tito na gurang. Panalo niyan wala. Tamang si James ka nga na napalaban dun sa Warriors na Durant noong 2018. Finals, di ba merong James na nawalis? Pas ngayong FRBL, finals, tong James na tinangkilik ng pandemic, agad-agarang napalis. Kasi nga kanina pa nalalawayan ng aking mga dura. Kung pang-anim na kahig mo na to, wala pa rin matuto ka na magtagalog ng diretso. Hindi yung panay alanganin ng bitaw, parang gender ni Serdeo. At di na rin sikreto na ganito, mga kursunada ng mayor na makasama sa preso. Yung tipong birheng makukulong tapos lalaya na yung butas ng puwet, galata na ng reno. Putang ina mo! Parang si Julia Barreto, yung artista na flat-chested. Oo, yung wala ang future dito. Ang tanging bukas sa yung nag-aantay. Kabaong, patinicho, lugaw, cappuccino, yung lamay, parang sa kasino, panay chips. Sa ibabaw ng lamesa, walang maaninag na mamiso. At sa araw ng libeng, madalas na makalimot, makikita, nakalimo. Ikaw ay inabuso nitong tito na di pa hinihipo. Unang banat, James Over. Okay. So, yun. First time ko mapanood ko si Serses, no? So, kung wala akong idea sa kung paano siya o style niya sa pagharap or
even sa rap battle 'no. So, napansin ko lang din yun nga, yung boses din niya talagang malakas din and, malinaw naman yung pagkakabigkas niya 'no kahit na ano. Pero wala siya masyadong pansin ko wala siya masyadong tempo, eh, like tuloy-tuloy lang din siya. Napipiga ako kasi parang yung mga linya naman niya, hindi siya gano'n kasimple, hindi rin naman siya gano'n kahirap na ano, kumbaga di siya gano'n kakomplikado 'no. So, medyo ano lang din siya, nasa gitna lang 'no. And, so yun nag-focus siya dito siyempre si James Overman yung unang ano niya, yung unang banat niya medyo yun nga nakakatawa sa Reddit and, nag-focus siya dun sa pagiging, yun nga dahil wala pa panalo si 0-3 si, James Overman sa Motus and 0-2 sa Flip Top 'no. So, dun siya nag-focus and then yung comparison niya is yung parang naging finals nung, Warriors dati tsaka yung ano bang team niya nun? Basta sa kay LeBron James nga sa Cleveland. Yung na 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 ano sila na-wipe, na-sweep. Okey. So yun, okey, kahit papaano flawless yung performance nun ni Xerxes 'no, yung maganda rin naman yung piyesa niya and, panoorin muna natin yung round 1 ni James Overman. Naman, let's go! Saktong kamukha ko si Leonidas, mukha kang binabaybas. Mukha mo iniisip ni Mike Swift nung sabi niya, the Aitas. Mukha kang mahalagang parte ng kasaysayan ng Visayas. Si Manong maraming mapapahirapang historian. Yung pangalan niya Persian, yung mukha niya Mangi Mongolian. Ako kay Bakong lang. Inang pambungad yan, no? I guess ganyan talaga ako. Kakaiba masyado. Ang kaso, hindi to Cavite, dito sa Pasig ang tao sanay na sa bago. Si Kagawad nag-flood sakto, pigaan ng trapo. Personalan lang gago, no to politics. Di ako yung Siga sa Pasig, ikaw yung Cavite sa Cavities. Sabi ng Dentalica Dental Clinic, ngipin ng Homo habilis. Hindi ka pinagpala at hindi ka papalarin. At tutang inakatatang, hindi mo ako mamamain. Walang papunta ka palang, pabalik na ako kung iba tayo ng tatahakin. So gawa tayo ng katagang bagay sa kasaysayan natin. Pawala pa lang yung tsansa mo, matagal nang nasa sakin. Tuwang-tuwa ka sa parents bill ni Panfilo Lacson. Mukha kang magaling mag-spell ng Scarlett Johansson. Na maraming irarason. In a way, ako rin nag-Jurassic Park Marathon kakaaral ng dinosaur. Nagkamali ka ng focus. Pinanood kitang mapahiya sa Titus Bloodway at Motus. Ang tigas ng ulo neto. Pachycephalosaurus. Alam niyo, hindi niyo alam yung dinosaur na yung may helmet yung gano'n. Tangina. Pati dinosaur ano. Alam niyo sa national yung kartulinang merong science, math. Dati kabisa ko yung lahat, tas bagong batch i-restock. Yung nanay ko kasi kay estilo nyo sa Ekesan sa Etivac. Panaypatong lang ng poster, maitago lang yung hollow blocks. Hindi nyo alam kung matatawa kayo doon or maawa sa akin. Hindi lang halatang husto. North Triangle, San Roque, pinalaki rin ng squatter to. In a sense, hindi lang ikaw yung pinadala ng triangulo. Kalata may lamang sa akin kung puki ng into. Mas malala sa'yo, hinihingaan ko dati ng pamasko. Isang salang lang ng Bryan Adams. Teka lang na-caught off guard ako dun. Ano ulit natin? Kalata may lamang sa akin kung puki ng into. Mas malala sa'yo, hinihingaan ko dati ng pamasko. Sumulala sa'yo. Isang salang lang ng Bryan Adams, tang ina paldo. Do I have to say the words? Basta ano yan, 300 yun. God. Nakipag-animalan ka kay Tarzan. Nakatutok na kay Xerxes, hawak-hawak ko na Spartan. Mukha kang Buddha nagaganja, maglalabas ako ng shotgun. Kaya, pwede rin tong 29 mga 29 ng tao. Pwede ngat-ngatin tong 44 ng Bulldog 44. May pahabol pa ang puta ng hila yung aso. It's motherfucking... Oh!
Okay, so ano, Pangalawang balik. so yun, round 1 ni James Overman, no? So si James Overman kasi more on ano siya, eh, 1919 din talaga siya bumara, eh, no? Pero, maganda yung ano, maganda yung na concept na pinapili niya kasi nga, mas matanda nga naman si Cersei, so parang inaano niya sa parang history yung ginawa niyang ano, nagbase sa history, dinosaurs, yun. Tapos base naman dun sa pangalan ni Cersei yung sa Spartan, 'di ba? Panahon ng ano yun, yung giyera dati. Kakapanood ko lang nung 300 nung nakaraan, eh, si Cersei. Pero, yun, since one line si, James Overman, 'no, so mas marami siyang nabitawan na punchline dun and, maganda rin yung concept niya ginawa niya dun sa yung sa edad niya, yung 29 puwedeng saksakin 'tong ano, 44 na, yung puwedeng akyatin ganyan, ta's bulldog. Kasi yung huli yung panghuli niya yung parang may pahabol pa daw, 'di ba? Mapapalag pa yung aso, gano'n. Um, Ano pa ba yung mga ano, nagustuhan kong linya sa kanya? May ano, bago kasi yung ender niya, may dalawang linya na ako na may dalawang punchline or linya na siya na para sa'kin, solid yun, eh. So, para sa'kin 'tong round 1 bibigay ko 'to kay James Overman. So, pakinggan natin yung round 2. Check, check. Check, check, check. Paboritong MC din ni Arik. Siya yung saitong mabuti. Isipin nyo, wala pang napapatunayan nung unang laban nagkalat pero agad-agaran, pinabattle pa uli. Putang ina, kuhang-kuha niya. Yung kiliti ni Arik, palibhasa, alam nyo ng lahat kung ano requirement sa uprising. Kaya yung pag-joke, madalas niyang ginagamit. Oo, sinasadya mo yun. Nagbabaka sakali sa uprising ay mahugot. Sa battle, di baling wala na raw masabi. Kasi sa tingin niya, yun ay good shot sa Pangulo. Ano ka? Si Bongo kay Digong? Pwestong mahilig mag-Ingles, mabibigyan ng X. Kahit hindi hurado si Binoy. Nang sa gayon, magkaroon ka na ng linyang tatatak sa iyong bibig pagkat uuwi ka na bingot. Pero di basta-basta bibigwas. Then jump straight sa kahook. Panay haymaker ang makikita, parang highlights lang ni Wilder. Tapos yung video nakalupa ulit-ulit. Ka nababagsak London Bridge. Sa awitin na pambata. Mga performance niya, di pwedeng ikumpara. Sa hit song ni Rob Thomas at Santana, yung tapatan nyo ni Il sobrang lamya. Hindi yun ako consider na bakbakan. Mas tawag doon baklaan. Parang Serdeo versus Jonas. Kaso lang yung sa inyo ni Kevin, di na kailangan ng make-upan. Ang lansa-lansa nyo. Ano? Bar fight na ba yun? Mas violente pa yung aurang hindi pa nakakita ng binaba na short. Parang may ka boses 'to si Cersei, hindi ko alam kung sayad, eh, sa delivery and yung pati yung kung paano siya mag-ano salita, may naano ako sa kanyang katunog, eh. Comment niyo nga sa baba kung sino, pero para sa'kin talaga, unang pumasok sa isip ko si Sayad talaga. Dahil sa medyo ano yung sa gargle ng boses niya, 'no. Pero sino pa ba? May isa 'pag nung narinig ko siya, may ibang MC na maano sa parang, putik na narinig ko. Pero gano'n, yun nga. Comment niyo nga sa baba kung sino yun. Ganto ang itsura ng mga madalas biktima ng hold-up. Ganto naman ang itsura ng hold-upper Gago. na mahilig lang sa Pornhub. Kaya nga taggipet o taglibog, bisyo ko manutok, at ngayong ikaw ay natutukan, ikaw na ang bahala kung ibibigay lahat o lahat ito susubok. Bakit nga ba tong si James Overman? Kasi nga sobrang hilig sa reverse cowgirl na position. Nung siya ay musmus pa, magdamag sumasakay sa putang inang tsubibo. At ngayong matured na siya, sapat na daw ilang minutong pag-upo sa mga 6 inches na chorizo. Pero sa akin, baka hindi ka mag-enjoy. Pero hindi dahil ako'y kinulang sa pulgada. Di mo to gugustuhin kasi yung burat ko, puro nana. Ako'y kumantod. What the fuck? Tangina.
Kinang inang yan. Putang ina. Si Tata may tulo, Kadiri na yan, tang. Tangina medyo ano, medyo mga self-destructive na linya, eh. Tangina naka buti nga natin Pero hindi dahil ako'y kinulang sa pulgada. Di mo to gugustuhin? Kasi yung burat ko, puro nana. Ako'y kumandot. Burat ko, puro nana. Ako'y kumandot. Nang puta na may tulo para lamang na mahawa. Nang sa gayon, ikaw ay bugahan ng melted cheese dyan sa bunganga. Bababuhin ang maigit ng miyembro ng LGBT. Aking rounds, ibabato sa ulo nitong pekeng binibini. At kung hindi man, agad na bumagsak. Ako hindi nyo masisisi. Abangan nyo na lang sa round 3. Kanyang madedelay na pagtihaya para bang si Mick Pinisi. Pangalawang banda to James Overman. ina medyo wild yung round 2 ni Cerces. Pero mas kumpara ko sa round 1 niya, mas same pa rin naman yung level ng energy kapag deliver, no, mas may mga tumatama lang talaga ngayon na compare nung una, siguro dahil nga tuloy-tuloy siya mag-rap, walang time mag-ano, pero mas may mga may mga lumalanding ngayon kumpara sa round 1 niya. Nga lang kaso may mga self-destructive bars siya na, pero kumbaga may bawi naman pala kasi sa setup din niya sa punchline. So, yun. Tignan natin yung round 2 ni James Overman. Go! Okay, rape bars, kinda gay. Brave bars, kinda gay. Napansin niyo ba na mga pangit lang yung nagbabanta ng rape? Kasi kung ako yung nagsabi ng ganong threat, baka yung kalaba ko magsabi ng okay, ano time and place? Say, first na rebuttal, you know. Fucking... Okay, anyways. May sinunog na truck sa Ayala. May mga nambaril sa rekto. May hinatulan ng kamatayan sa pagsulat ng El Filibusterismo. Pakinggan natin ang kasaysayan pag siya'y nagparinig ng eko, kasabay ng matungis na batas, yung pagbabalik ng fuego. Biglang naging tol sa akin, no? Makasarileno, o baka Nazareno sa tapat ng Fariseo. Kasi tinularan mo yung balbas. Tinularan ko kung paano niya tinataas yung antas. Sino sa atin talaga yung nakasunod sa batas? Ginagaya mo yung bigkas, nilalakad ko yung landas. Sersis, baka Xerox. Oo nga, medyo may pagkabatas nga din, no. Pero sa mostly sa itsura sa balbas, itsura sa balbas. And pero sa pagkabigas parang halong batas sayad siguro, masabi ko na gano'n. Pero yun open na dito ni James Overman, ganda ng punto na yun, ganda, solid yung punchline na yun, no. Balik na natin. Sino sa atin talaga yung nakasunod sa batas? Ginagaya mo yung bigkas, nilalakad ko yung landas. Sersis, baka Xerox. Yung bagay sa pagbabatas ni Sersis Double Cross, alam nyo, Roberto Boy Paos, alam ko, alam mo, alam niya, nasa razor pala ng tito ko, kikilabutan ka na, putang inawala. Gago. On camera, pareho tayong kontrabida. Mukha akong pinabata na Bong Revilla, mukha kang bumabatel na longganisa. Gago. Tabihan mo ng white wine at asparagus, la Dolce Vita. Ikaw yung man-child na tinutukoy ni Sabrina Carpenter. Ay, isang linggo mong pinagjakulan si Imelda Papin, sir. Pero yung tunay na diva, username double cross sa flip-top subreddit, try nyo hanapin there. Si Sir sana, nung nag-announce ng tryout sa 1 Minutes Luzon, wala talagang pag-asa. Nung lumabas yung lineups ng 1 Minutes Luzon, sawa na lahat sa kakareklamo mo, pati yung gamit mo na Oppo phone.
Mas bitch pa tong double X na may double X chromosomes. Tapos iyakin ka pa pag nag-choke ka dong. Nung nakalimot ka kay Blaser, sabi mo, putang ina. yung nasa likod, yung katabi ni Fortune. Hindi ko alam yun. Tingnan natin. Mas bitch pa tong double X na may double X chromosomes. Tapos iyakin ka pa pag nag-choke ka dong. Hindi ko alam yun. Nung nakalimot ka kay Blaser, sabi mo, putang ina. Putang ina. Tanginang whining yan, lumagpas sa soprano. Talagang yung manong pa yung madamdamin masyado. XY, kalalaki mong tao. Ang masaklap mapagpatultong tong bakla na tulongges. Wala akong battle na yung kalaban ko, masayang binasa yung comments. No offense. Nasusundan ko ikot ng mundo at naglalaro ka ng Jolens. Ako'y kasing takaw na baunawa, gago-agaw at tensyon, yes. Nakaabang sa araw na sisikat, tas biglang buenas noches. Yung anak mo namamanghasa sa kung paano ka naging tatay. Tingin mo mabuti buhay niya dahil ikaw yung tatay. Ang totoo mabuti buhay niya kahit ikaw yung tatay. Gabing-gabi nagtatanong sa Diyos Ama kung bakit ikaw yung tatay. Habang tumatanda, dumadami yung mga dapat mo tanggapin. Yung mukha mo di ba bagay sa kahit anong klase na magazine, maliban na lang sa isang klase na magazine na pag inubos mapapaskil yung mukha mo sa tarpaulin. Over! Okay. So, round 2 ni James Overman, no? So, may mga ano din siya doon, may mga solid din siya na lalo na yung sa batas angle niya, no? Yung parang pagbabalik ni Batas sa Fuego siya tapos sinusundan daw so yung balbas lang daw yung ginaya niya ni Cerces pero siya yung kung paano itaas yung antas tapos siya yung ano yung sa botsa nilalakar niya yung landas, no? So medyo yun yung solid niya na punchline doon sa round 2 na yun. Ewan ko kasi ano sa pagkakaalam ko kasi si James Overman kasi talaga ano siya spoken poetry talaga siya. So kaya ganun siya medyo magsalita and ganun yung delivery niya, no? 1-2, 1-2. So malino naman and pero para sa akin mas feeling ko mas lalamang ng konti dito sa akin si Cersei sa round 2, no? Pero solid yung opener ni James Overman. Talagang medyo siguro bitin lang or kung meron siyang closer lang na maayos or yun nga kasi nga laging again sa over ganun. So wala siyang ender talaga. So bibigay ko ng bahagya kay Cersei yung round 2. So pag natin yung round 3 nila. Cerces, let's go! Shake, shake. Let's go! Shake, shake. Oh! Check! Alam ko yung sa ano pa pala yung sa XY chromosome, no? So double X. Galit sa malinis magtrabaho. Kung nagkakalat lang sa entablado. Sa flag gusto pang lumusong. Magpapakabilyar ba tong si Konyo? Ang kaso wala naman ditong dagat ng basura. Ang babaha dito dugo mo. Kaya ako'y di nakikinahon, di ka na makakaahon tatatak. Bawat punto kong ibabaon tila tinta sa karayong papatak. Luha ng iyong kaalak sapagkat makakagat nitong balakon pagkatapos ko sa bis na mabanges ang sunod. Pusi na maamo na aking tsatsap-tsapin tatadyarin hanggang sa maging sopang na asado. Palagi itong nauutal. Siguro nga kabado. Sa kape na sobrahan itong bading. Cravings niya kasi barako. So paano man nanalo magiging luni na ako. Kasi nga, ako'y tuluyan ang napanot. So, at sa flip top, siguro di na nga papasok. Pero bago ang lahat, ibabad ko muna itong pinilit maipasok ko para kang burat na ginamit na pandonselya. Ang kaso sa puwet ka ay pinasok, kaya sa iyong paglabas, puro shit lang ang nakikita. Oo, nagkakalat lang yan. Kaya nga dapat bitbitin na ng mga bouncer. O di kaya sa sunod mong paglabag para di na magkalat, magsuot ka naman ng pampers. Kasi sanggol pa nga, palagi niyang nadadapa, halata naman sa standing. 0-5,
Sa battle, ginawa mo na ata. Bisyo ang mag-planking. Aminado sa eksena, ako'y wala na ang dating. Sa battle ko, wala na rin nasasabik. Ibig lang sabihin sa akin, wala kang aasahan na karisma. Kahit pa yung record mo ay nagpapakabagsik kesa sa aming dalawa. Mas pipiliin ng mga taong makita sila na Rhodes mag-spit. Sobrang pangit kasi ng iyong linya. Parang pek-pek na sisilip kapag may lola na nag-split. Sa akin, buhay niya nag-iiksik na para bang hindi na muling kakain ng pansit. Yung tipong hindi aalukin ng kapitbahay kahit pa magsoli ng walis. At ngayong naisoli na yung sinasakyan ng witch. Malamang sa malamang makakatikim na naman ng SWIFT at sa FRBL. Kung yung sarili pirit pa rin isisiksik. Lahat kayo mababahin sa paminta kong madidikdik. Kasi nga, umibabaw ka kay Rayan hanggang siya ay magtapos. Pagtapos niyong mag-69, ngayon ka naman na double cross. With AI-powered transaction medyo- categorization, you can get a clear view of Medyo your cash mahingi yung flow crowd and ensure your round 3 ni ano. Pero, Uling banat para kay pero yun, still same energy pa din. Siguro dahil nga medyo na-distract yung ibang tao dun sa crowd, medyo yung iba hindi na nakapag-focus. Ay, si Kuya M-Site. Pero, para sa akin, yun nga, isa round 3 mas napagtanto ko na mas batas nga yung style ng delivery niya, no? And, bumalik siya dun sa angle na yung sa standing ni James Overman, no? So, mas dinagdagan niya lang ng same angle pero mas dinagdagan niya ng kung paano niya pinasok yung pigtahi yung sulat niya dun sa angle na yun. And, yun nga, para nakumpara yung bagsik tsaka charisma and such. Yung pakinggan muna natin yung round 3 ni James Overman. James Overman. Let's go! Sinet up na kayo, sir. Sinet up na ni Rhea, ni M-Site, ni Gapo sa kanyang pagtatapos. Tinimbre ka kay Xerxes, ganyan kanila, dinoble cross. Tang-inang tsubayan, abot esophagus. May isang pangalan na lang kinulang, boss. Si Alaric Yuson. Huwag kang umasang madadaan mo yon sa pagjajaol mong closer. Ako yung paraan niya para ipamukha sa yung it's motherfucking over. Huwag nyo nang itanong kung kailan bibigyan ng shot to. Huwag mo nang paabuting pinipilit mo yung tao via spirito ng baso. Boss Arik, baka naman, tang-inang yan. Ang kapal na mukha mo, kaka-DM kay Enigma. Mas makapal yung mukha ko, kaka-DM kay Miss Ninya. Burado na yung CCTV ng linya-linya. Historically, yung Xerxes ng kasaysayan, deboto ng Zoroastria. Ito yung relihiyong pinagkuhanan ng konsepto ng Messiah. Pero pag nag-iisip ka ng Diyos ngayon na galing sa kanlurang Asya, ang kilala natin Heso Kristo at hindi Ahura Mazda. Xerxes, nakakailana. Yung ekisan, ganun-ganun yung pagkakakilala. Yung pinanggalingan ni na Miraj Manuel Kilua Katana, yung nakakaalala sa nanguna, wala na. Lahat ng kasaysayan ay labang Judea at Roma. Unang bigkas ng Overman ay sa labi ni Zarathustra. Achimenid God King Xerxes, so Diyos ka ng Diyosa. Tinapat kay double cross, ikatlong cross sa Golgotha. Fun fact, yung wika ng Hudyo walang letrang X. Kaya Ahasveros ang tawag nila kay Xerxes sa Old Testament. So yung Xerxes na pangalan, di nila kayang bigkasin, parang si Enigma rin. Kung gaano ka Xerxes, gago nakakatakot. Sa dami-dami ng pinundar, hindi makapasok-pasok. Sinumpa siya ng magulang niya mula nung sinilang to. Sumugal ka sa wala, dinobol cross mo sarili mo. Yung nakapangalan na kapalaran mo. Tinadhana si Xerxes Angulo, masulatan ng Xerxes Angulo. Xerxes yung kalaban mo, nagpaka-ermitanyo to, pumasok sa tabernakulo ng Exodus, labas Exodus, mamasapan, no? Exit wounds naranasan mo. Over. Salamat kayo!
Okay, so far tatlong all 3 rounds din ni James Overman 'no, solid din 'no, malinis yung performance niya dito. So yun, actually solid sila parehas sa kanya-kanyang mga style nila 'no, na kumbaga siguro yung performance na gusto nila nailabas naman nila and, sa round 3 nila medyo pantay na energy. So, para sa'kin dikit din yung round 3 nila 'no. Um, Di ko alam kung kanino ko ibigay yung round 3. Mas, kasi parehas din silang umulit ng anggulo, eh, like yung kay, Cerces yung sa win-loss record ni James Overman. Si Overman naman bumalik dun sa, name flip or sa name, laro dun sa pangalan sa Cerces name 'no, angle and then bumalik sa history and, may mga nadagdag lang siya na wala dun sa round 1. Um, Pero feeling ko mas natapos ng parehas sila natapos ng maayos. Ang kaibahan lang dito sa round 3 mas malinaw yung, mas malakas yung ender ni James Overman 'no. So, bibigyan ko siguro slight edge lang. Pero ano 'to, either way puwedeng mali ako, puwedeng kay Ceres 'to, puwedeng um, kay James Overman. Basta round 1, James Overman, round 2 Ceres, round 3 gahibla lang siguro kay James Overman 'no. So, tingnan natin. Yo, yo, yo! Black Mirror Battle League! Ang laban, Cerces versus James Overman. Magiging sa mabes para sa laban na yun. Yeah! Yung malaki shoutout sa Cristina Marisca Away, Ian Angeles, Crown Manila, Black Manila, Alex Panda, Flavio Hustlers, Merce, check na yan. Alam nyo na yan. Just Las Clothing, letra ni Boss Ong, Boss Teng at Batang Tawi, Ednet Films Sarong Taylor, Owen and Madshot para sa multimedia namin ngayon. Pati kay Team, kay Petik na Team, Sound and Light Tech, kay Kuya Bok, Motos, Polo, Rap Lines, Flip Top para sa mga tropa naming liga dyan. Maraming salamat. Guest judges natin, Apex Sayad, Apoc, Zaki, Rafian, Manda Baliw at Tumirus. Riyon, ang boto ng Urado, 3-0 para James Overman. Yeah! So yun, Noto ko si James Overman. okay, Overall, kahit hindi so yun, 3-0 para kay James Overman 'no. So, congrats and ngayon ko lang first time ko rin napanood din 'tong laban nila na 'to. So, kailan ba 'to ginanap? Parang 4 months ago na ata. In-upload ba? 5 months ago na. Pero, yun again hanggang dito na lang tayo guys. So, yun again inayaya ko kayo sa paparating na event ng FRBL, Dagiting 6. Again, April 26 sa Sound and Place Pasig. Ito yan sa venue na 'to kung napapanood niyo sa mismong laban na 'to. And yun siyempre yung, Motos Battle League, meron din silang paparating na this coming ano na 'to, 18, April 18. Ano nga wait, wait lang ha. Promote na rin natin. Ito yung paparating nila na Sinag 5 naman ng Motos Battle League 'no. So, solid din yung mga lineups na paparating dito, ispatan niyo din 'to. And dito lang yan gaganapin sa Las Piñas City 'no, sa Pablo Restoban Billiard. So, sa mga tropa diyan, kita-kits tayo sa Motos Battle League ngayong darating na Sabado and the next week naman Friday FRBL and then Sabado, Linggo, alam niyo na flip top tayo. So, yan medyo busy na naman tayo sa darating na mga weekends. Especially next week 'no. So, yun again maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa atin sa, Facebook natin and sa YouTube, TikTok. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow niyo ako sa mga, social media natin. And also, siyempre, comment down below lang kung kaninong laban yung tingin niyong, gusto niyong gawan natin ng review din sa mga susunod na araw 'no. Pero, yun, um paano ba? Nakalimutan na. Pero yun, nakita-kits tayo ulit sa mga tropa natin diyan sa Las Piñas. Kita-kits tayo sa Motos Battle League. Then,
Sana makababa talaga ako ng FRBL kasi may trabaho ako niyan. So, ta-try natin sumabol after work. Pero gusto ko rin talagang manood and, maganda rin yung lineup. Sobrang ano din, hindi rin basta-basta 'to. So, kaabang-abang din. So, ayun and kita-kits tayo palagi. And yun, maraming salamat ulit. Ingat kayo and, kita-kits soon. Bye for now. Peace out, yo. Sheesh!